naman po natin mga madam and sir na ang masturbation, it is a form of self-pleasure, ano? So, para mag-enjoy, ano? Ma-pleasure natin ang ating sarili, ano? Self-masturbation, ano? Pero ang katanungan talaga, even kahapon, nung nag-live tayo kay sir, ang tanong niya, no? How much is too much? Okay? Kailan nga ba talaga sobra? Ano? Kailan nga ba tama lang ang pagmamasturbate, ano? So, sasagutin po natin nga. So, samahan nyo na po ako and let's start. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hello everyone! So once again, it's me, your nurse at FC, and for today's vlog, we're going to talk about masturbation, and included na rin po natin kung kailan nga ba nakakasama ang paggamit nito. Alam nyo rin po ba mga madam and sir na even yung paghawak ninyo ay posibleng makasama sa inyo, ano? So depende yan sa lakas na binibigay nyo, yung grip nyo, ano? Yung pressure, okay? So if you do like my videos po mga madam and sir, ano? Please do like, share, and subscribe. And meron din po akong Facebook page mga madam and sir na baka lamang gusto nyo rin pong mag-follow ano, sa aking Facebook account. And nagla-live po ako doon and nagpo-post. Okay, so thank you so much po. God bless! Okay, so let's start, ano. Alam naman po natin, since no nag-start tayo mag-vlogging, ano, so dinidiscuss na po talaga natin ang masturbation para sa mga kababaihan and even sa mga kalalakihan. And I am pro with it if kung tama ang inyong pagkakagawa, ano? So, marami rin po kasing health benefits ang naibibigay po ng masturbation. Like, for example, nagbibigay siya ng magandang tulog, good sleep, ano? So, nakakabawas din po siya ng stress, and napakarami pa pong health benefits na naibibigay. But that doesn't mean na hindi natin ginagalang yung ayaw mag-masturbate. Lahat po ng tao ay may kanya-kanyang desisyon, so ginagalang po natin ito. And for today's vlog, ano, ang itatalakayin po natin, even yung masturbation, ano, pwede pong makasama sa inyo. In what way? Okay, so let's start. So, ang unang-una po sa lahat, meron po tayong tinatawag na traumatic masturbation syndrome na na-discover po ito ni Dr. Lawrence Sank noong 1998. Ano? So, ang sabi dito, once ang isang lalaki po ay nagmamasturbate in a prone position. So, ibig sabihin po, yung inyong dibdib at tiyan ay nakahiga sa bed. Yun yung nakalatag, okay? So, nakadapa, okay? Nakadapa siya, okay? So, kung nakadapa kayo habang kayo ay nagmamasturbate, napakalaki daw po kasi yung chance na, ano, na ikaw ay magkaroon ng difficulty na magkaroon ng orgasm or ma-reach yung orgasm. Mababa daw din po ang inyong sexual desire, ano? So, even premature ejaculation is one of the effects po na tinatawag na traumatic masturbation syndrome. Okay, so the next one, yung tinatawag nating death grip, ano? So this is the reason, ano, behind the question ni sir na bakit siya ay nahihirapang magpalabas ng kanyang semilya sa kanyang partner compare nang siya ay nagsasariling mag-masturbate, ano? So ang death grip po kasi mga madam and sir ay nawawalan po kayo ng sensation sa inyong ari, ano? Bakit po, ano? Kasi grabe or over-masturbating po ang inyong ginagawa, and yung pag-grip ninyo, paghawak sa inyong ari ay sobrang higpit, ano? That is why nahihirapan na po kayong mag-achieve ng orgasm. Actually, wala pong medical term na tinatawag na death grip, ano? Pero sa kanila, ano, tinatawag po itong habituation. So, ibig sabihin, palagian nyo po itong ginagawa, ano? So, daily, even po sa isang araw, siguro pwedeng nagmamasturbate po kayo for about 5, 6, 7 times in a day, ano? So, yung pressure po nun, ano, your body gets used to that, ano? So, ibig sabihin, yun ang hinahanap nyo. Pataas na pataas ang inyong level ng inyong gripping skills, ano? So, para mag-enjoy ka, no, pataas din ang pataas ang inyong level ng inyong orgasm, ano? So, hinahabol mo yun eh. So, ibig sabihin, once na ikaw ay hinahabol mo ng hinahabol pataas ng pataas,
compare doon sa inyong partner, hahanap-hanapin mo yung gusto mong ginagawa, So, meron din po kasi tayo mga madam and sir na tinatawag na idiosyncratic masturbation style. So, ano naman po ito? Yung speed, yung pressure, yung duration and intensity to achieve the orgasm and ejaculation. So, ibig sabihin po, hindi rin po ito mare-reciprocate ng inyong partner. So, ibig sabihin, hindi niya ito magagawa, even meron siyang bibig, meron siyang kamay, or even meron siyang vagina, So, hindi pa rin magagawa ito ng partner nyo kasi nga po, 'di ba, sa self-masturbation, nakokontrol mo yung pleasure, Samantalang siya, hindi niya alam kung kailan ka nag-e-enjoy. So, ano yung mga dapat mong gawin kung nakakaramdam ka ng mga ganitong bagay na hindi ka na po nakakapalabas ng inyong semilya with your partner compare na ikaw ay nagsi-self-masturbate, So, number 1, lagi ko pong sinasabi is what? Take a break from masturbation. So, ibig sabihin, tigilan mo muna. Kung kaya mong tigilan, much better. Kung hindi, decrease mo yung frequency na habang ikaw ay nagmamasturbate. Kung ikaw ay daily, gawin mong thrice a week, hanggang sa malesen, twice, and then once a week, So, pwede ka rin gumamit ng mga different modalities, like for example, So, kung dati kasi grabe yung very tight yung gripping skills mo, So, pwede ka rin pong gumamit ng mga lubes or lubricants para po decrease din po yung pressure and friction na habang ginagawa mo yung self-masturbation. Okay, so next, instead na gumamit po tayo ng tinatawag na vibrators and toys, pwede pong gamitin natin ang mahiwaga nating mga kamay, kasi mas mababa po ang stimulation nito compare sa mga toys. Okay, so next po, may tinatawag din po tayong sensate focus. Instead po na mag-focus tayo sa penetration at magpalabas ng inyong semilya, kasi nagkakaroon ka ng anxiety dyan, mag-focus ka sa communication and mag-focus ka din po sa touch sa mga kababaihan, So, mas maganda ito para ma-reduce ang inyong anxiety na magpalabas ng inyong semilya. Kasi napakarami rin naman pong paraan, hindi lamang po sa penetration, nag-e-enjoy at magkaka-reach ng orgasm ang isang babae at isang lalaki. Even kahit nga po na hindi mo yan hinahawakan, meron tayong tinatawag na hands-free orgasm. So, the last question is, mga madam and sir, how much is too much, So, gaya nga po na sinabi ko sa inyo, wala pong exact number na maibibigay sa inyo kung gaano nga ba karami ang sobra ng pagmamasturbate. But, okay, kung ikaw po ay, sir, nagmamasturbate once a day and still nagkakagawa ka pa rin po ng mga bagay-bagay dyan, hindi po na-interfere ang inyong activities on daily living, So, nakakapagtrabaho ka, nakakaalaga ka pa rin ng anak mo, nabibigyan mo pa rin ng importansya ang inyong asawa, so walang problema. Okay? So, hindi ka sobra-sobra sa pagmamasturbate. But, kung ikaw naman po ay nai-interfere na ang inyong mga ginagawa, mas gusto mo na lamang magsarili lagi sa inyong kwarto, hindi ka na po nakikipagkaibigan, hindi ka na po nasisiyahan sa iyong partner at gusto mo na lamang po lagi ay yung pressure, yung gusto mong pleasure, yung pleasure na gusto mo sa iyong sarili, kailangan mo na pong medyo mag-lie low. Okay? So, ibig sabihin, magdi-decrease po tayo ng frequency ng inyong pagmamasturbate para po ma-incorporate po natin yung inyong partner, Huwag niyong iwan ang inyong partner, kasi yan ang inyong kasama sa buhay, So, mas maganda pa rin po ang love making with your partner, So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na nag-enjoy kayo ngayon for today, So, maraming salamat po. God bless, thank you, and goodbye. And yes, shoutout time na naman po tayo. Unang-una, binabati ko po si Sir Ranilio Silvosa from Surigao City. Hello, sir. Thank you so much for watching. Nanonood daw kasi siya na YouTube and sa Facebook page ko naka-follow si sir. Thank you so much po. God bless. And next po, binabati ko rin po si Ma'am Gladys Balba, So, nag-comment siya sa Facebook page ko. Maraming salamat, madam. And siya ay nasa Egypt. Thank you so much for watching. First time ko yata mag-shoutout sa Egypt. So, maraming salamat po. God bless. Thank you po. And yes, binabati ko rin po si Sir Reynaldo Insigne at ang kanyang wife na napakaganda na nakita ko sa profile pic ni Sir. Na nasa Qatar, Thank you so much for watching. God bless.
And yes po, sunod na rin natin si Sir Ducky Del Rosario. Na-touch ako sa message ni Sir. If you are happy with the things you're doing, keep it up and make us feel better. Saya, no? Masaya ako, then masaya din po kayo, no? So, sa mga hindi masaya sa vlog ko, huwag kayong manood. So, maraming salamat po, Sir Ducky! And next po, binabati ko rin si Sir Leon and Gigi na 2 years na daw talaga siyang subscriber sa akin. So, maraming salamat po. Alam nyo na rin po na minsan nandyan ako, minsan nawawala. No? Dahil kasi yun, syempre, minsan na, nung una kasing nawala ako, di ba, 9 months yun, nagbuntis ako. Grabe talaga yung paghihirap ko ng pagbubuntis ko. Kaya hindi talaga ako napag-vlog. And then, recently, nawala na naman ako within 3 months, ano. So, nag-aalaga. Alam niyo na, housewife, kaya ganyan. Pero thank you so much po kasi kahit umulan, umaraw man, mawala man ako nandyan, lagi pa rin po kayo nakasuporta. Maraming salamat po. And yes, papahuli na rin ba natin si Mr. Ron Official na taga-Daet? Ang saya ko. Kasi first time ko na may mag-greet, ma-shoutout na taga-Daet. Kasi hindi ako dito kilala sa Daet. So, sabi ni Sir, may charity, siya sa Team Kalingap Charity Vlogger here in Daet. So, saan yan, Sir? PM mo ko or email mo po ako sa saramifc@yahoo.com para makashare po ako sa inyo. So, maraming salamat po. God bless! And sa lahat po na hindi ko pa po nababate, so marami pa po tayong vlog, every now and then kayo po ay mag-comment and then tayo po ay mag-shoutout. So maraming salamat po and sa lahat ng ating mga new subscribers, new listeners, and sa ating mga previous na subscribers and listeners natin dyan. Kahit di po kayo nagko-comment, maraming salamat po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. And yes po, sa mga nagtatanong, tumutulong din po ako sa mga charity. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na makasama ko pa po kayo sa other vlogs ko. Don't forget to subscribe and follow my Facebook account. Maraming salamat po. God bless!